ang national food emergency raw po maaari, parang halos sigurado na. Nagsalita ng presidente, President Ferdinand Marcos Jr. Ang sinabi niya, looming na raw. Big sabihin, ang Department of Agriculture ay magdideklara niyan. Ang hinihintay na lamang daw po, yung formal na rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Ang pinuno nitong National Price Coordinating Council ay ang Department of Agriculture din, hindi ba? Or Department of Trade. Okay. Parang gano'n, Department of Trade. Magbibigay daw po ng formal recommendation yan at magdideklara ng National Food Emergency. Okay. We have to come to this. Kailangan daw isapilitan, ibagsak ang presyo. Dahil ginawa na daw ng pamahalaan ng lahat. Lalo na yung pagbababa ng taripa sa mga imported rice. So, the mere declaration of a national food emergency. Hindi sumunod sa supply and demand curve ang mga presyo. Ganon. Napag-aralan ba ng gusto yan? Ang solution po, number one solution ng NEDA, yung paborito ni Parin Joel, Secretary Arsenio Balisacan. Ibaba ang taripa sa bigas from 35 to 15. Sunod-sunod, itong si Darjo, Francisco Chu Laurel Jr., Agriculture Secretary. Puro pangako, bababa na yan, bababa na yan, bababa na yan. Hanggang January, bababa na yan, January, hindi pa rin bumaba ang presyo ng bigas na manggagaling supposedly doon sa pagbaba ng tarifa ng bigas. Pero ang sinasabi po ng mga grupo ng mga magsasaka, yan tarifa na yan nakasama sa local production. Yung move. Right. Okay. Na-discourage po daw ang mga farmers magtanim. Siyempre. Dahil yung inputs nila ang taas, pagkatapos hindi nila maitaas ang presyo nila, hindi sila makaproduce. Hindi nila malabanan itong imported. Okay. Pero teka muna, explain mo sa akin. Mas mahal pa ang imported kesa sa local. Sa sarili pong datos ng Department of Agriculture, nakita nila, lumalabas ang imported rice, mas mahal pa doon kesa sa local. So, ano nangyari doon sa pagbaba ng tarifa? Hindi ba? Pagtaka yun eh. So, hindi solusyon yung pagbaba ng tarifa. Bagkos, nakasira pa sa local production. Bakit hindi yun ang balikan? Bakit ang rekomendasyon sa presidente mag-declare na national food emergency? Will that lower the price of imported rice? Yun ang tanong ngayon, pare. Hindi. Ang sabi nila, ang isang national food emergency, papayagan ng NFA, National Food Authority, na mag-release ng mga buffer stocks of rice para ma-stabilize ang prices. So, ito yung analysis dyan. Ang analysis dyan. Ilan ba hawak ng NFA? Pang ilang araw lang? 700,000 bags. Oo nga. hindi sa... Will that solve the problem? Okay, kung ang pakay po natin, ang ating target, maibaba ang presyo, yung bang pag nailabas ng NFA yung kanilang bigas, bababa ang presyo? Hindi eh. Sa ngayon po, ang presyo daw ng imported rice, ayon sa datos mismo ng Department of Agriculture, magmula 44 pesos per kilo hanggang 65 per kilo. Ang local rice po, mas mura pa. 37 per kilo hanggang 63 per kilo. Okay? Sobrang may agwat. Bakit ganun? Dapat, dahil sa mababa ang imported rice, mababa na yung tarifa. Ang laki po na nabawas dyan dahil sa tarifa from 35 to 15%. Oo. Ang layo ng Ibig sabihin, 20% ng presyo niyan, dapat nalaglag na. Dito, kung dun sa presyo po 65, di ba?
dapat, kasi 20 percentage points yung tinanggal doon sa taripa. So dapat po malaki. Ang estimate ng Federation of Free Farmers, kulang-kulang o mahigit kumulang sa siyam na piso per kilo ang natipid na tarifa niya mga importer. Ginanahan sila mag-import dahil isipin mo ibaba. 7 na piso per kilo ang kanilang natipid na tarifa. Pero punta ba yun sa pagbaba ng presyo ng bigas? Ang sinasabi po nila, hindi. 2 piso lang, yun napunta doon sa pinagatian pa ng retailer at saka ng mga mamimili. Big sabihin na consumer, yung 2 piso. Yung 7 piso po, binulsa ng mga importer. So, nandyan yung problema. Bakit National Food Emergency ang solusyon? Hindi ba dapat ibalik na lang yung tarifa? Total, wala rin naman nangyayari. Pagkatapos yung tarifa na yun, yung ang laki po na nawalang revenue collection ng gobyerno because of the reduction in tariff. Ang laki po na nawalang collection from the tariff. Yung collection na yun, dapat magagamit yun para naman bigyan. Tulungan yung mga magsasaka. Yung inputs nila mapababa. Ayan. Pero teka, pag ginawa mo naman yan, di ba di-discourage naman ng importer? So what? Magpasok ng bigas. Tayo yung magkakaroon ng shortage. The NFA mag-import. Yun ang sinasabi. Hindi, yun ang sinasabi. Ang sinasabi lang po ganito, yung ating palisiya, masyadong killing sa big business. Yung big business na yun, yung po mga importer at saka mga traders, hawak nila yan Pumunta kayo sa sinasabi nga ni Parin Jonathan, San Nicolas. Diyan sa Binondo, naglalakihan yung warehouse. Sino ba may hawak ng rice trading? Hindi ba big business yan? Tingin mo. At hindi naman magsasaka. Hindi naman pwede mag-crack down sa mga ganitong import. Pwede. Yun na nga sinasabi. Bakit? Kung ano-ano ang ating measure. Yan ang rekomendasyon po kasi ng Department of Agriculture. Mag-declare ng National Food Emergency. At ang aking pakiwari, dahil wala na lang talagang ibang maisip. Wala na talaga kulang na kulang ta. Eto daw ngayon. Mahirap ka, National Food Emergency. Mahirap to move against these importers. Mga they are well connected. Yun na nga ang problema. So, pag well-connected. Di siya. Di ko ano-ano na lang solusyon ang gagawin natin when it is staring us in the face. Meanwhile, yung sinasabi mong sa production para sa magsasaka, ang sasabihin sa'yo ng DA, ni Secretary, ay ginagawa naman namin yan. In fact, we are evolving. Kung ginagawa nyo yan, ayon sa salita nyo, yung salita po, hindi namin nakikita. Pero it takes long-term daw ang ang galawan dyan. 2.5 years na yung na nila ginagawa yan. Wala pang effect. Pwede na daw kumuha ng hybrid rice sila insan pooling. Mula sa Ragay, babiyahe sila ng pili. Magpapa-membership pa lang yun, hindi pa makukuha. Mag-member pa lang. Mag-member pa lang. Ano bang klaseng programa ang mga pinatutupad natin tungkol dyan? Pero anyway, mahirap na. Yan pong emergency, may mga effect pa yan. Kung ang pakay lang, mailabas yung bigas ng National Food Authority, baka meron pang ibang paraan. Kesa sa pag-declare na National Food Emergency. Asama po ng nito Ang Baka ang tanggap nito, ganun ba kalala na? Tayo? Nito Ganun na ba tayo kalala? Kailangan na yan? Food emergency? Ang deklarasyon po ng ating Department of Agriculture at Department of Trade at NEDA sa Presidente, nagawa na raw lahat ng dapat gawin para maipababa ang bigas. At hindi pa rin bumababa. Ayaw daw sumunod sa curb. Ayaw sumunod sa curb. Oo, yung curb. Yung dapat bumaba na ang presyo talaga. So, theory. Theory. So, gumagamit po ng theory. Pag narinig ko yung mga supply and demand curve, naalala ko yung paborito mo, Secretary Balisacan. Okay. So, sa teorya po tayo umaasa ngayon. Ang problema dyan sa teorya, ang hirap kainin So pa, di ba, sinasabi kasi na dapat pagkain to Hindi ba? Gusto ng DA kasi ma-decongest
ang mga warehouse. By selling 300 tons of rice buffer stock. So kailangan nga itong emergency. Yung 300 tons po na yun, okay? Sandali lang natin kakainin yun. Okay. Hindi naman ganun kalaki, kumbaga, ang hawak ng NFA para yung stock nila, malaking-malaking influence sa free market. Yun po ang punto rito. Yung 300 tons, ilang ano lang? 300, 16.5 million metric tons ang ating kinakain sa isang taon. Sa isang araw po, kinumpute ko, 45 million kilos. Okay. So ilang araw lang yung stock ng NFA. Will that solve the problem? Okay. So yung supply and demand curve, hindi raw sumusunod yung bigas. Ano ibig sabihin nun? May nagko-control. Di ba? Ngayon, para mabuwag yung nagko-control, lalabanan mo ng NFA rice. Yun ang kanilang gusto mangyari. Yun. Itatawanan lang po tayo ng mga yun. Dahil napakakonti ng hawak ng NFA. Saan ibibigay na NFA yun? Saan nila ibebenta? Kasi nawala na po sa batas. Ang problema rito kasi yung batas. Yung rice tarification. So, ka-amenda lang po niyan. Doon sa amendment ng rice tarification, hindi pa ulit ibinalik yung function ng NFA na kumaga po referee sa market. Nawala pa yun. So, dahil hindi nagawa yun, national food emergency na lang. Sa akin, ibig sabihin, bankrupt na po sa idea itong si Dar Jr. Naubusa. Yun ang sinasabi. Bankrupt na. Wala. Kung ano-ano na ang pinaggagawa natin. Ngayon, national food emergency. Ano ba yun, pare? O ngayon daw, magkakaroon naman ng tawag dito, price ceiling sa imported rice. Ang tawag po ng Department of Trade and Industry dyan, SRP. Ano ba yung SRP? Suggested Retail Price. Suggested lang naman. Ano ibig sabihin niya? Susunod ba yung mga suggested Ang maximum daw po na suggested retail price ay 58 pesos per kilogram. Pero sa imported rice lang yan. Ito ang aking tanong. Pag nandun na ba yan sa lagayan sa palengke o sa mga rice dealer, rice stores, na nandun na yan doon sa mga kahon, alam mo yung kahon na kakahoy? Tapos di ba nandun yung bigas? Malalaman mo po ba kung ano imported na bigas, kung ano hindi imported na bigas? Ito yung yung may nakasaksak na presyo. Nakatusok dun parang pyramid. Naka-pyramid yung nakasaksak. Pag nandun na yung bigas, alam mo ba kung imported dyan or local? Hindi naman nagsasalita yung bigas. Kasi sa imported, may price ceiling. Sa local, wala. So anong pinagyayabang po ng Department of Agriculture na ngayong araw na to daw? Magkakaroon na ng It will take maximum SRP ang imported rice, 58 pesos per kilo. Okay. Simple yan. Paano mo malalaman yung imported? Hindi po malalaman. So, baliwala yung suggested SRP na yan. And joint forces from the DA and DTI will monitor yung compliance. Paano mo ang mga Metro Manila mayors? Minomonitor nyo nga, sinabi ko nga, pag nandun na yan dun sa tumpok. Alin dyan imported? Alam mo ba? Pagkaluin lang yan. Wala po mangyayari dyan. Mahirap i-enforce pala to. I-inspection. Di ba nung nakaraan, nung Thursday, nagtsaleko na nga sila pang ano lang yan. Ano ba yung panchaleko? Panchaleko, pang press release, bro. Para magandang optics. Pagchaleko? Big sabihin. Pula pa nga yung isa. Ang yung best po na maraming bulsa. Maraming bulsa.